Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay May 10, 2023, Miyerkules para sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 15, verses 1 to 6. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at ang sabi nila, kailangang tuliin ng mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, narinig natin ang pagpupulong na ginawa sa Jerusalem. Kumbaga ito yung bago po nagkaroon ng Vatican Council, ito yung mga pagpupulong na ginawa yung Council of Jerusalem, at ang kanila pong pinag-uusapan ay tungkol sa pagpapatuli ng mga hintil, upang sila ay tuluyan maging kaanib ng simbahan, ng Kristiyanong komunidad noon, na siyang ipinapatupad o sinisimulang itatag, nitong mga alagad siyempre sa gabay ng Panginoong Hesukristo. Pero dito nga po nagkakaroon ng problema dahil gustong ipataw o ipagawa sa mga hintil ang kultura at tradisyon ng mga Hudyo para sa mga hintil na ito, na kailangan muna silang magpatuli. So, isang malaking usapin po ito dahil nga ito ay bahagi ng kanilang kultura o tradisyon. Pero yun nga po, siguro magandang mapagnilayan natin ng mabuti na ito nga ba talaga, katulad ng nangyari dito, kailangan ba talaga na magpasailalim o sumunod muna sa kultura bago sila tanggapin? Ito ba talaga yung gusto ni Kristo? Kasi nga sinasabi natin madalas na only in the Catholic Church. Minsan naituturo din naman, only in the Catholic Church we can attain salvation. At yung ibang simbahan din, ibang komunidad, ay ganun din ang kanilang sinasabi. Sa kanila lang ang kaligtasan. Pero bakit ninanais ni Jesus na ipahayag ang mabuting balita sa lahat, sa lahat ng sulok ng daigdig? So, ibig sabihin, ang kaligtasan ay iniaalok para sa lahat. Hindi lang ito kumbaga hindi ka ililigtas o hindi ka maliligtas kapag halimbawa dito sa usapin na to, hindi ka maliligtas kung hindi ka magpapatuli. Pero ang pagtutuli nga ay bahagi lamang ng kultura at ng isang tribo, Pero ang madalas na kumbaga, kaya nga nandiyan si Pablo at Bernabe para ipahayag ang mabuting balita sa mga hintil na ipinagigiitan din naman, base sa kanyang pagninilay, hindi kinakailangan na ang ganitong usapin o pabigat para sa mga hintil. Kasi ang kailangan lang talaga ay manampalataya o manalig, tanggapin si Kristo sa kanilang buhay at yun.
yun ang magliligtas sa atin. Hindi ang mga nakasanayan, bagamat no, hindi naman po pinagbabawal, no, marami tayong ipinapatupad sa simbahan na nagiging hadlang tuloy para sa mga tao na pumasok o mapabilang sa simbahan kasi lagi nating hinaharangan, no? Halimbawa, may mga prescription, no, na ganito dapat ang damit, ganito dapat ang dapat gawin. Pero para bang ang sa tingin ko, no, mas nais na Jesus na tanggapin ang lahat, papasukin ang lahat. At kapag nagiging malinaw na para sa isang tao ang kanyang ginagawa, kung sino ang kanyang sinusundan, doon kukusa, no, na papasok yung pagsunod niya, no? Pero ulitin ko po, no, hindi sa tradisyon tayo maliligtas. Sundin mo o hindi ang tradisyon, hindi yan ang katiyakan na tayo po ay maliligtas dahil tanging kay Kristo ang kaligtasan. Sundin man natin ang tradisyon, pero hindi natin tinatanggap si Kristo, baliwala po ang ating ginagawa. At anuman ang ipatupad natin sa simbahan, kung walang pananalig kay Kristo, kung walang pagsunod sa kanyang mga aral, magkakagulo lang po tayo. So, para kay Kristo, tanggap niya ang lahat. Para kay Kristo, ililigtas niya ang lahat. Amen.